Hello, hello, hello everyone! Welcome sa ating programa na napakasaya. Masaya kasi may kasama laging tsaa. Ang 20%, ang programa ang puno ng puso para sa mga seniors. At ngayon, ang ating bisita ay talaga namang isang senior na. Yeah. Ibig sabihin talagang licensed. Lisensyado. At siya ang unang paiinumin natin ng ating tsaa, si Sister Ami Duga. So, Sister Ami, mag-hello ka naman sa ating mga lolos and lolas. Yes, mga lolos and lolas na katulad namin. So kami po ay bumabati sa inyo na isang magandang araw at tayo po ay magtsaa sa umaga. Napakagandang araw nito, Sister Gaze. So ang ating tsaa po, umaga, tanghali, hapon, gabi. Wow! Alam niyo naman ang lolos and lolas natin, di ba? Pag hindi mapagkatulog, mayat maya gising, yes, no? At kung ano-ano mga kinakalikot. Pero samahan niyo kami ngayong hapon habang nagmimirindal kayo at nagmimeriendahan, uminom tayo ng ating tsaa. Mainit-init pa po ang aming tsaa. Kayo, sa inyong mga tahanan, anong iniinom nyo? Palagay ko mga milk tea na itong mga followers natin, no? Pero alam mo ninyo, napakabuti ng Diyos kasi nandito na naman, nagpapatuloy ang ating programa at hayaan yung samahan namin kayo ngayong hapon na ito. At kung maaalala ninyo, nitong mga nakaraang Lunes, pinag-usapan natin ang Walking with Jesus and Mary na pinangunahan sa atin ni Monsignor Bong Lo. No? Kaya ngayon naman, pag-usapan natin yan, pero mag-age reveal muna si Mami Ami. So Mami Ami, age reveal dito, hindi gender reveal. Yes, oo. Age reveal. So, ngayong taon, ako po ay 77 years old. Wow, doble 7. Wala na sa bingo. Wala na. Kaya ang isisigaw, hindi bingo. Ang isisigaw natin, let us praise the Lord. Amen. Aba, 77 years of blessing po yan, ha? Talaga naman ang lolos and lolas natin, hindi ko alam kung mas matanda kayo kay Sister Ami o gusto nyong abutin ang edad ni Sister Ami. Pero sa atin pong pagpapatuloy, alam ninyo, maraming misteryo ang buhay. Tulad din ng Santo Rosario. So hayaan nyo munang i-inspire tayo, no, ng ating katuruan about the Healing Rosary. Ang sabi dito, by entering into the wholeness of each stage of Jesus' life, we begin to share in His wholeness and health. As this happens, we are healed and made whole at a very deep level of our being. In his encyclical Rosarium Virginis Maria, St. John Paul II said, "The Rosary does indeed mark the rhythm of human life, bringing it into harmony with the rhythm of God's own life." So, maliwanag nga po, sumasabay tayo sa ritmo ng buhay at ng Santo Rosario. So, Sister Ami, taga saan ka ba? Saan ba ang roots mo? Ang pinagmulan na po namin ng aming pamilya, ito po yung Alapit family. Father ko po ay taga Pangasinan. Oh, saan po sa Pangasinan? Bayambang Bautista, Pangasinan. Aba, talaga naman yan ay papuntang San Carlos. Yes, San Carlos. Abay, sikat na ngayon yung Bayambang. Kasi di ba meron dun isang malaking estatwa na nadadaanan? Nakakauwi ka pa ba? Matagal na rin po hindi. Simula nung nawala na po yung trend dyan sa may Tutuban. Oh, hindi na kami nakakauwi. Uy, ibig sabihin nun, napakatagal na nun. Napakatagal na nga. Ibig niyo pong sabihin, nung araw, hindi mga bus ang papuntang Pangasinan. Yes. Nung araw po ay tren ang sinasakyan. Oo, sa Tutuban. Mula Tutuban, may stopover yan. Sa amin po ay diretso na yung aming binababaan. Ano po ang dulo? Doon lang po ang aming, sa pagkakaalaala ko, doon lang kami sa Bayambang, sa vicinity. Kasi nanalagi na namin kami dito sa Maynila. Yun. So matagal-tagal na po yun. Matagal-tagal na. Pero magandang alalahanin natin. Kumusta ho ba ang buhay-buhay nung araw? Anong edad ka? Ang lumaki,
high school? Hindi po. Dito na po kami sa Maynila. Dinadalaw lang namin yung aming mga lolo at lola sa probinsya. So nakatikim ka ng pagmamahal ng lolo at lola. Opo. At actually, ang lolo ko, Mariano pa ang pangalan, siya po ang nagro-rosaryo alas 6 ng umaga. Pagdating ng alas 6 ng gabi, nagro-rosaryo pa rin siya. Wow. Kaya po yun ang pinag-ugatan namin. Isa sa pinag-ugatan ang lolo namin. So medyo kakaiba po yun, Sister Yes, Ami. Kasi opo. alam natin yung alas 6 ng gabi, nag-oorasyon, ano na yan, no? Pero yung mula alas 6 Alas 6 ng umaga. Simula na. Yes, simula na siya ng pagro-rosaryo. So ano yun, sama-sama na ba kayong pamilya noon o sa gabi na kayo magsasabay-sabay? Yes, sa gabi na po kami nagsasabay-sabay. Mga apo, sama-sama na. Yan, para nabuklod na ang pamilya So ng at lolo. bihira rin yung Sister Ami na si Lolo Mariano ang madasalin. Yes, ang So ang madasalin. tagasagot naman yung lola. Yes, opo. At kaming mga apo. Yan. Kaya doon namin natutunan yung pagro-rosaryo. Yan, Sister Ami, no, syempre mga bata di ba? Wala ba kayong mga biruan na mas gusto mo maglaro kaysa magrosaryo? May ganun ba? May tumatakas ba sa inyo? May nakukurot ba sa inyo? Natural po yan kasi mga bata, kaya pagdating ng pagtilaok ng manok, alam na, yun ang pinaka-sinyal, sinyales na kami ay dapat magsama-sama na. Nakakatuwa naman, Sister Abby. Tilaok ng manok pa. Tilaok na. Ngayon po hindi. Wala ringtone ng cellphone, no? Tapos, Yes, hindi pa babangon yan. Magsa-cellphone muna. Yes, Pero sa inyo, tilaok pa lang ng manok. ng manok. Babangon na. Yes. No? Takbuhan na Parang yan. automatic na eh. Automatic na sa mga bata. Yan. So, anong ibig sabihin? Murang gulang pa lang, memorize nyo na, marunong na kayong magrosaryo talaga. Yun po, unti-unti. Sa pakikinig muna. Sa pakikinig, yun kami natuto at lumaon na lumaon na naging isa na sa aming mga gawain. So, lolos and lolas, palagay ko dito sa kwentuhan namin ni Sister Ami, makakakuha kayo ng technique. Kasi sa mga apo, imbis na cartoons ang pinapanood, imbis na, ano man tawag sa ganun, yung iPad, di ba? Yes, yung mga bata, bibigyan na lang para tahimik. Abay, sabayan mo kayo sa pagro-rosaryo. Kasi sabi mo, Sister Ami, nakikinig lang no? Yes, so, parang by repetition talaga. Yes. Yan din ba ang technique mo ngayon sa iyong mga kasama sa bahay, kasama sa buhay? Ayun, oo. Ang pagro-rosaryo ay katulad niyan, ang Radyo Veritas, meron po kami Rosary Hour. So, yun hong pagro-rosaryo na yan, sama-sama rin ang mga anak sa bahay. Ayan, nabanggit namin ni Sister Ami. Sister Ami, kailangan mo mag-shout out sa ating mga kapanalig. Yes, Mag-hello ka. Hello, kapanalig. Narito po ako sa TV Maria. At hari nawa, nandyan po kayo at nakikisa sa amin sa araw na ito. Ayan, bakit natin dinala doon ang pag-hello-hello ni Sister Ami, no? Kasi baka magulat kayo, no, mga kapanalig. Laging boses lang ang naririnig nyo kay Sister Ami. Yes. Pero ngayon, ayan, kitang-kita ang beauty ni Sister Ami. So, kaway-kaway tayo dyan sa ating mga kapanalig. So, nabanggit nyo po yung Rosary Hour. Tuwing kailan po yung nagaganap sa radyo? Sa Radyo Veritas po, madaling araw pa lang siya, ay meron na. Kaya isa po dyan, 4:30 in the morning. Tuloy-tuloy po yan. Pagkatapos po noon, ay sumasabay na rin ang lahat doon po sa Wednesday Family Rosary. Isa yan sa ipinopromote namin, yung Wednesday Family Rosary. Kaya sama-sama po. Yan po ba ang programa ninyo? Maliban po dyan, ang programa ko po sa Radyo Veritas ay Wednesday and Friday, 7 to 8 p.m. Yun pong Alay kay Inang Maria, Wish with Mama Mary kapag Wednesday, Alay kay Inang Maria, Tungo kay Jesus kapag Friday. Oh, wow! Ayan. Kaya nga bagay na bagay siya talaga dito sa ating ang pinag-uusapan na serye for October, Walking with Jesus and Mary. So sa atin, sinodal lang dating, no? Pero talaga sa kanila, mula pa noon hanggang ngayon, ay talagang sa pamamagitan ng mahal na ina, inaakay tayo patungo sa kanyang anak na si Jesus. So balitaan mo nga
nga kami kung gaano katagal na yung programa mong yan at magugulat ang lolos at lolas natin. Opo, nagsimula po kami ng programa na yan, twice a week, Wednesday and Friday. That was March 25, the Annunciation, at diyan ibinalita, di ba? Saint Gabriel kay Mama Mary magkukonceive. Ito naman po programa ng Radyo Veritas, nag-conceive at ipinanganak na yung March 25, 2003. 2003. Yeah. At ngayon ay nasa 2024 na tayo. Yes, so 21 years. Let us praise the Lord. Amen. Diba? Parang sa lalaki po, kung ang anak mo yung lalaki, debutant na. Yes. At nalagpasan na yung mga kababaihan na anak na 18, di ba? Yes. So, hindi na minor de edad. Ibig sabihin, matured Pwede na. matured na. Pwede na sila. Responsable na. Sister Ami, sino naman ang mga katuwang mo dyan sa programa na yan? Ang kasama ko pong anchor for 10 years from 2003 to 2013 ay si Sister Lady Glo. At after noon, nakuha siya ng anak niya sa Amerika, kaya ang nakasama ko po ngayon ay si Sister Rina Valencia Idago. Hanggang ngayon na po. Ayun, so parang dekada-dekada talaga. Pero ang Sister Ami nandun hindi nawawala, di ba? Present at present pa rin. Amen, Kumusta Sister Ami? Paano nung hindi ka na nakakapunta ng istasyon dahil nagpandemya tayo? Tinuloy niyo pa rin ba ang programang yan? Yes, hindi po namin siya tinitigil. Actually, kahit kami umuwi ni Brother Husband Peter sa Antique, ay meron kaming radyo na ginagamit, yung maliit na AM radio. Kaya yun ang dala-dala namin doon, nakikipag-coordinate. Kaya kami ay tuloy-tuloy pa rin po dyan, kahit nag-pandemic. Tuloy ang programa. So para nga talagang Santo Rosario, yes, no? Tuloy-tuloy, no? Tuloy. Walang patid ang ating mga pananalangin. Amen. So maya-maya lamang ay gunitain mo, Sister Ami, ano ba ang mga naging biyaya na nitong mga programa mo? Dahil talagang ang sa radyo kasi, no, sabi nga companion ito eh. Mabuti na, bata-bata pa kasi ang TV Maria, yes, no? So hindi pa noon partners yan. Pero ngayon nakikita na tayo, lahat ng mga ngiti natin, di ba? Pero nung araw, yung boses mo ang talagang kalakbay ng ating mga listeners. So di ba masipag sila? Hanggang ngayon ba masipag pa yung mga listeners natin na nagbibigay ng kanilang komento, ng kanilang feedback? Yes, Sister Gaze. Actually, yung ating mga kapanalig, mula noon hanggang ngayon, sila pa rin ang nakatutok sa atin. Masipag na nagbibigay ng mga comments, suggestions sa atin para kung halimbawa ay magkaroon sila ng recommendation, suggestion, amin din namang pinagbibigyan dahil yun ang makabubuti sa karamihan. Kaya tuloy-tuloy po yan at tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa isa pong kaibigan ng Radyo Veritas at tinuloy-tuloy niya until this time. At nagdarasal kami na hari nawa ipagpatuloy ang ating ganitong programa. So alam mo ninyo kasi hindi biro ang magkakaroon ng programa. Gustong-gusto natin, no? Pero maraming aspeto yan. Kaya kailangan ito ay pinagtutulong-tulungan. Kaya nga ho yung pagdarasal pa lamang ng Santo Rosario ay malaking suporta na. Di ba, Sister Ami? Kaya lang minsan, aminin natin, nakakatulugan. Yes. Sa bagay, mabuti rin nakatulugan mo habang nagro-rosaryo, yung pa rin ang laman ng isipan mo. Tama. So, excuse po ang lolos and lolas natin. Sige, pangalanan mo sila na huwag mahihiya. Sige, kahit nahawa ka rosaryo at laging nakakatulog, anong pwede ba nila yan ituloy? Yes, tuloy-tuloy yan. Kung saan po kayo nahinto o natulog nung gabi na yun, pwede ituloy-tuloy natin. Kasi tuloy-tuloy naman ang buhay, di ba? Kaya walang patid ang ating pagdarasal. At yung iba nga, naglalagay pa ng Santo Rosario sa ilalim ng pilo o unan para nga po, sabi nga, mahimbing ang pagtulog. At laging nasa isip ang ating Panginoon at ang ating mahal na Birheng Maria. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo, mga kasenyor. Kasi minsan, nakakakwentuhan natin ng mga titos and titas natin, hindi lang naman lolos and lolas, di ba?
So minsan sasabihin nila, nahihiya kami kay Lord eh. Kasi di na kami makabuo ng Santo Rosario. Pero maganda tong iyong pinaliwanag. Makatulugan mo, magisnan mo ulit. Tuloy lang, dahil gano'n naman ang buhay natin. Ito'y nagtutuloy-tuloy. So mabuti pa nga ho ang Netflix, di ba? Yung mga tele, hindi lang naman yun, no? Maraming K-drama, maraming mga lolos and lolas natin sa mga serye, nagising, nakatulog, nagising. Aba, yun pa rin ang naman ang isip nila. Kaya natin ito, pinapangaralan sila na paminsan-minsan, pahinga naman dun sa mga K-drama. At bigyan ng pugay ang Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin ng Santo Rosario. Pero bago kayo napunta ng Veritas, naging communicator, di ba? Kayo isang guru muna. So mag-shoutout ka po sa iyong mga co-teachers. Yes, actually meron kaming GC o group chat. Yung mga dati ko kasamahan sa Antonio Regidor Elementary School. Diyan po yan sa Lope de Vega, Santa Cruz, Manila. So, ibig po sabihin, nagre-reunion pa kayo? Nagre-reunion. Kasi, tignan niyo Sister Ami, Lolos and Lolas, meron siyang GC. Yes. Diba? Kala ko Gcash eh. May group chat pala. Group chat. At doon kami nagbibigay na kung sino may birthday, sino gustong lumabas, para naman maiba nga daw ang hangin para sama-sama. Kaya kami po ay, ako po ay nagsha-shoutout sa Manila Happy Teachers, yun ang aming group chat, Antonio Regidor Elementary School. So nakailang taon po kayo ng pagtuturo? Ako po ay nagsimulang magturo 1968. 1968. Medyo malayo-layo yun, 1968. Yes. 1968, 19 years old pa lang po ako niyan. Kaya ako'y napunta roon, ay tama-tama, idol ko yung aming teacher no grade 6, si Miss Adelia Fogoso. Aba, yes. Baka wala na yun sa mundo. Wala na, 94 years old. Yes, siya ang teacher ko ng grade 6 sa A. Bonifacio Elementary School. Nagtuturo sa amin ng magagandang tula, all things bright and beautiful. Wow. Yeah. Nung ako'y nagkaroon na ng papers na maging guro, nung kumatok ako sa pinto, nung pinapasok niya ako, aba, siya pala ang principal. Aba. Kaya sabi, Amelia, bakit narito ka? Ma'am, teacher na rin po ako. Wow. Opo, isa po kayo sa aking naging inspirasyon. Kaya matagal po kami nagsama. From 1968 to 1985. Mahaba-haba po rin. Opo. So, ibig sabihin, doon na rin kayo nag-retire? Hindi po. Dahil ako po ay nabigyan ng pagkakataon na maging assistant principal. Ayun. So, ibig sabihin, may promotion promotion. pala. So, nagmana ka talaga doon sa iyong inidolo na teacher. Yes. Muli kayo magkita, principal na siya. So, another experience po ba ang pagiging assistant principal? Yes, napakaganda experience po niyan dahil naman ako rin doon sa aking religion teacher. Si Miss, wala na rin po siya. Anong pangalan? Miss Leticia Samson. Wow, Leticia. From grade 3, siya po yung tumutulong sa amin na maging first communicant. Kaya lahat po ng natutuhan namin sa kanya bilang religion teacher, na-absorb naman. Na-absorb ko po naman. Kaya kapag nagra-rounds po ako sa umaga at nakita kong walang teacher at medyo nag-iingay ang mga bata, papasok na ako dun sa loob ng kwarto, tahimik na sila lahat. Sabi ng mga co-teachers, yung mga teachers sa paligid, uy, bakit biglang tumahimik? Ba, nakita, ako yung nagre-religion. Nagtuturo ako ng katekism habang wala kasi yung teacher, absent. Pansamantala wala siya, ako pumapasok sa mga kwarto. Sister Ami, masasabi mo ba nung estudyante ka pa lang, favorite subject mo na ang religion? Yes, opo. Kasi nga po, religion, dahil ang tatay ko ay isang adorasyon. Siya po ay isang adorer. Adorasyon Nocturna Filipina, dyan po sa Espiritu Santo, Paris. Maliit pa kami naghahatid ng pagkain sa simbahan para po pagkain ng mga adorer.
So yung mga adorer na yan, matitibay po yan, ano, sa Yes, puyatan. sa puyatan. Sila ang nakasalang sa mga puyatan para humanalangin, ha? Hindi po yan Yes. sa online gaming, Yes. ha? Hindi po. Yun Hindi ay po. mga nananalangin, ang adorasyon nocturna. Yes, Kaya talagang opo. nocturna, panggabi Nocturne, talaga. oo, panggabi. Kaya kami na mother ko, nagpiprepare ng pagkain. Kami mga anak ang naghahatid sa simbahan. Ayan. So, exposed na exposed Exposed, pala. opo. So, nakikita po natin dito yung buhay nyo, parang Santo Rosario talaga, no? Tuloy-tuloy mula sa tahanan, Yes. sa simbahan, paaralan, balik sa simbahan, Yes. bago pabalik ng tahanan. Amen. So, napakaganda ho nung Umiikot. rhythm na yon, no? Yung Yeah. pag-ikot na yon. Kung kaya naman, napakaalwa, no, ng pagtanaw ninyo sa buhay, at salamat kayo ay naging guro. Yes. Kasi yung pagiging guro ninyo, hindi lang para sa kaalaman at katalinuhan, Yes. kundi yung pagkilala talaga sa Diyos. Amen. At lolos and lolas, sige nga, i-chat nyo dyan habang nanonood kayo. Sino yung mga teacher na natandaan ninyo Natandaan. at naka-influensya sa inyo? Kay Sister Ami, dalawa yung kanyang Yes. binanggit na mga pangalan. Adelia Fogoso and sister, aming po religion teacher, Letty Samson. O kayo, Yan. sino naalala Sino po nyo? kayo? Ako palagay ko, Sister Abby, yung mga naalala niyan, yung mga napingon, nakoron. Kasi nung araw, may ganun pa. Meron Nung ganun, araw, oo. no? Napapal- Ruler, may ganun. Ngayon, wala na. Pinaluluhod. Correct. At ngayon, medyo mahirap din yatang Yes. magturo, no, ng religion o katesismo kasi Mm. parang sinisingit lang, no, hindi siya part talaga ng curriculum. Curriculum. Pero yung panahon ho ninyo, 1968 to 1985, tapos nagpatuloy naman kayo, administrative This- na. yes, Pero position. sinisingit nyo pa rin ang pagtuturo ng religion sa mga bata. Amen. So, Opo. ibig po ba sabihin nung time na yon na assistant principal kayo, nakapagro-rosaryo yung mga bata? Opo, nakapagro-rosaryo po sila. Dahil ang ginawa po namin, nagbigay po ng isang imahe ng Mama Mary, yun pong pare dyan sa Troso, St. Joseph. Okay. Nagbigay siya ng isang imahe at inilagay namin sa isang pwesto si Mama Mary at ginawa namin parang black rosary. Aba, Yes, talaga? lalagay namin yung imahe doon sa kwarto ng principal. So ilang oras po siya doon, ililipat doon sa kindergarten. Ang bawat kwarto, araw-araw, tuwing buwan na Oktubre. Wow. Umiikot, para siyang Black Rosary sa community. Oo, pero sa paaralan Sa paaralan po nagaganap. ito. Sa paaralan ito. Hanggang sa matapos yung October, month of the Holy Rosary. Ang ganda Ayan. naman niya, Sister Ami. Let us praise the Lord. So imagine, medyo hindi na nga ngayon popular di ba? Yes, Meron pa yeah. rin, pero hindi na ganun kasagsag. Kasi syempre na nagbabago ang buhay. Buhay, Alam opo. niyo naman sa mga barangay, iba-iba na yung mga tao. Di ba? Yes. Iba na yung magkakapitbahay. Pero ito, nahanapan niyo ng sistema Yes, sa loob ng paaralan. Paaralan. So, munting komunidad din kasi Yes, yun. oo, So, per community. classroom. Pero surprisingly, pati kinder kasali. Kindergarten. Sila po ay sinusubaybayanan ng kanilang guro. Ang galing Yes, naman. opo. Ang galing. So talagang murang edad pa lang talaga sumasama na sa paglalakbay ni Jesus at ni Maria. Amen. So ibig sabihin yung principal ninyo, very supportive Very din. supportive. Kaya nagpapasalamat po kami. Lahat na amin naging punong guro ay suportado ang activities. Basta ito tungkol sa relihiyon. So, Hindi naman. uulitin ko, lolos and lolas yung school na tinutukoy ho niya, public school. Public school po. Hindi ito Ayan. Catholic Hindi school. po Catholic school. So minsan kasi tayo nga, di ba, sa dami ng ginagawa, abalang-abala po, minsan yung Santo Rosario, laging personal na lamang. Yes, oo. Tapos sa pamilya, Individual. hindi nga maidaos kasi iba-iba na yung schedule, Yes, di ba? opo. Tapos pag minsan, mga minsanan lang, no, yung mga highlights, ika nga ng Rosary Month. Pero ito, pinapaliwanag mo sa amin, Rosary Month Rosary na Month, hindi October. Rosary Day. Yes, So, month. buong buwan yun na Buong October. buwan, oo. So, paano po, nasaan si Mama Mary noon pag Sabado at Linggo? Kanino iniiwan? Nilalagay po siya doon sa lugar, parang small chapel. Nilagyan namin ng small chapel sa gilid ng hagdan. So, doon naman floral offering. Nagbibigay ng bulaklak kay Mama Mary, mga bata, nakapila.
Magbibigay. Kasi monthly, meron po kaming, ano po ito, yung First Friday Mass. Yes, First Friday Mass. Nag-invite po kami ng mga, buti naman po sa kapaligiran, maraming simbahan. Oo Santa nga. Cruz, Troso, St. Joseph. Yun yung vicariate na Vicariate, yun. Ano? opo. Mga walking distances Opo, yan. Ano po? walking Ang Quiapo, distance. hindi sa Medyo malayo na po siya. Tatawid na kasi yun. Yes, So, ang nakakatuwa po, yung San Jose de Troso, Yes, sa kanya galing. Kilala niyo ba yung pare? Kilala ko po, pero siguro medyo senior moment ngayon. Oo, kasi talagang matagal na Matagal yun. na, opo. Pero lolos and lolas, hindi ba nakakatuwa yung naging role ni Saint Joseph? Yes, Saint Kasi Joseph. San Jose de Troso yan Yes, Parang opo. nakilalang kilala yan ngayon nung Year of Saint Joseph, no? Yung San Jose de Troso. At tingnan nyo, yung kura paroko doon, Very ang naging support. daan para Yes. si Mama Mary ay maikot doon sa inyong paaralan. Yes. So, kumusta naman po ang mga biyaya na natanggap ninyo dito sa mga ginagawa ninyo sa Santo Rosario? Lalo na doon sa programa, sigurado mga hingian nyo ng panalangin. Yes, May opo. nagbabalik ba naman ng mga pasasalamat? Meron po naman, marami, dahil naging instrumento nga po yung programa para po mapalapit lalo si Mama Mary sa kanila. Marami po naman nagko-comment na yung pagdarasal, yung prayer over, yung mga healing, ganyan po. Marami po naman, Sister Gates. So ang Santo Rosario kasi hindi lang naman sorrowful, di ba? Yes, may Meron din joyful. tayong luminous, may joyful, Joyful. at syempre hinihintay natin yung ating kaluwalhatian. Yes, Kaya hindi tayo glorious. nagsasawa. Saan ka naman humuhugot ng iyong lakas, Sister Ami? Kung 77 ka na, inubos mo na yung lakas mo sa mga estudyante ng mahaba-habang panahon. Tapos ngayon, inuubos mo naman ng panahon mo. Matagal ka, nagkakilala po kami ni Sister Ami sa Radio Veritas na ganyan nakaganda ang boses niya talaga. All for the greater glory. So talagang ano yan, no? Kahit mahabaan, hanggang mamaya, hanggang bukas tayo mag-usap, hindi magbabago yung tono ng kanyang Amen. tinig. Kaya ako nga noon araw, pag nag-uusap kami, sabi ko, sister naman, parang nagpo-programa, nagkukwentuhan lang kami. Pero kasi, nasanay pala, dahil nga Nasanay na. teacher, eh di syempre, ang Yes. puhunan ay boses. Boses, Nung yan. nag-anchor dito sa Veritas, ang Boses pa puhunan, rin. boses pa rin, at higit sa lahat, dahil panalangin ang iyong ginagawa. Prayers, ayan. Ayan. So, ano bang gusto nating ipahatid sa ating mga lolos and lolas? Sister Ami, sana bumalik ka sa susunod na Lunes, ha? Kasi yes. yung mga pribadong buhay naman ang pag-uusapan Ayun. natin. So, meron ka bang mensahe sa ating lolos and lolas? Yes, para po sa ating mga lolos and lolas, huwag po tayong titigil. Dahil maraming biyaya ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. So, saan po natin uubusin yung mga biyaya na yan? Kundi sa ating prayer life. Kailangan magkaroon tayo ng prayer life na ang pagdarasal ay walang katapusan. Tulad nga ng sa Santo Rosario, may joyful, glorious, luminous, at sorrowful. Kaya alinman po dyan ang ating kinalalagyan ay sige lang po, tuloy-tuloy lang po ang ating buhay. Dahil ang buhay ay makulay kasama ang ating mahal na Jesus at Santa Maria. Amen. Amen. Sister Ami, doon naman tayo sa seryosong bahagi, no, ng pagtanda. Kasi naging ugali din natin na nagpapabaon tayo ng rosaryo. Di ba? Yes. Pagka namayapa na. Pero di ba ang maganda doon ay hindi baunin lamang ang rosaryo. Kung hindi, bago tayo tumawid doon, bit-bit na natin Bit-bit. sa pang-araw-araw nating buhay. Amen. Sister Ami, maipapayo mo ba sa kanila na kunyari merong nakaratay sa banig ng karamdaman, di ba? Imbis na nakabukas lang ang TV, di ba? Pwedeng dasalan din sila, hindi ba? Ang rosaryo po ba ay nakapag-aakay sa mga papaalis na? Malaki po ang maibibigay ng pagdarasal ng Santo Rosario. Dahil yan po ay parang yung nakaladlad ang beads ng Holy Rosary dun sa taong may karamdaman at yun ang nagiging parang ladder na papunta sa langit.
Kaya habang dinarasal po yan, kumakapit dun sa beads yung may sakit at upang maabot ang ating mahal na Birhen. Paano yung Sister Ami? Dahil may sakit na nga. Di wala na rin yun sa wisyo. May talab ba yun? Yung sila ang nagdadasal para dun sa nakaratay sa banig ng karamdaman. Kasi ang ganda nung sinabi nyo, no? Ladder. Na kinakapitan. Pero di ba humuhulas na ang lakas pangkaraniwan ng isang may sakit. So, very crucial yung role no, ng pamilya at ng mga nag-aalaga sa kanila. Yes. So, number 1 po yung talagang tayo ay nakaikot na nagdarasal sa ating mahal sa buhay at inihingi natin ng anuman pong nagawang hindi maganda nung ating kamag-anak na yon ay patawarin po siya. Tayo na po hihingi ng kapatawaran. Lalo-lalo na nga po kung darasalin natin yung Chaplet of the Divine Mercy. Napakalaking bagay po niyan. At sa panahon na yon, na hinihila na ating kamag-anak na yon, ano? Kung sa pupunta kay Lord o sa ibang espiritu. Kaya importante po yun na tayo ay nagkakaisa sa ating mahal sa buhay, na nakaikot at nagdarasal ng Santo Rosario para po sa kanila. Nako, napakarami nating napagkwentuhan at totoo nga no, yung rhythm ng buhay, yung tuloy-tuloy na rosaryo, kita nyo yung buhay ni Sister Ami, mga pangaral niya. Mula nung nasa classroom pa lang siya, 19 years old yan at ngayon 77 na. Kinukwentuhan naman niya tayo yung nag-aagaw ang espiritu. Yung hindi natin langit ba o doon sa kabila tayo pupunta. Pero totoo yun, Sister Ami, na maging vigilant tayo. Vigilant. Nag-i-struggle kasi. Maganda yung sinabi mo may hilahan talaga. Nag-ihilahan. Kung nandun tayo, mismo tayo ang magsisilbing lakas sa ating minamahal sa buhay. Naku, maraming salamat. Sana marami rin kayo natutunan, lolos and lolas. Pero hindi tayo dito nagtatapos. Magbabalik pa si Sister Ami sa susunod na Lunes para mapagkwentuhan naman yung mga personal naman na naging epekto ng panalangin ni Mama Mary at ng ating Panginoong Jesus sa kanya. At kung siya ba'y nagkaroon ng love life. Kasi alam ko iniisip nyo di ba? Kasi sabi nyo kanina, 19 years old, no? Baka dyan na siya talaga tumanda hanggang 77. Pero ngayon, bago natin tapusin ang ating programa, ililid tayo ni Sister Ami sa ating panalangin. Mga lolos and lolas, umayos na po tayo, yung mga kasambahay ninyo, mga titos and titas, yung mga nakaratay, buksan nyo ang inyong isip, puso at tenga para pakinggan ang magandang tinig ng panalangin ni Sister Ami Dugang. A sinner's prayer after the Rosary. Heavenly Father, we ask you to bless and keep us in your care and love, where we find health and happiness. Keep us hearts that are open and loving, so we can welcome all the new people you send here with open arms. When our pilgrimage on this earth is finished, may we live with you forever. King of heaven and earth, Blessed Mother, pray for us. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So maraming salamat, Sister Ami, at kayo hihintayin namin sa iyong muling pagbabalik. So sa Lunes huwag kayong mawawala. So hindi pa to goodbye. We'll see you again next Monday.